Sa katotohanan po naman talaga, na wala na po tayong aasahan pa sa ICI na iyan at ngayon po, tigil na sa Blue Ribbon Committee, wala na po sa Kamara, paano na po ito? So gagawa ng kaparaanan, humupa ang damdamin natin at mapunta ho na naman tayo sa magkalimutan. Sa current setup po kasi natin ngayon mga kababayan, imposible ho na magkaroon ng tapat at talagang masinsinang investigasyon dyan sa mga maanumalyang flood control na yan. Lalo na pagka ang Senate President itong si Tuta Soto. Kaya tuloy-tuloy pa rin ho ang ating panawagan na magbago na ang pamunuan dyan sa Senado. Kasi mantakin nyo ho, nung nabanggit na nitong si Zaldico, yung pangalan nitong si Martin Romualdez at itong si Marcos Jr., bigla ho pati yung hearing dyan sa Blue Ribbon, bigla hong tumigil. Kaya naman, ang tanong ho dito, ngayong ang kredibilidad ng ICI, yung balita natin, yung isang commissioner, nagbitiw na rin ho. Talagang independent na ho yan. Isang commissioner na lang ang natira doon sa mga itinalaga nitong si Marcos Jr. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Kaya naman pala, unahin na ho natin itong kay Aimee. Kaya naman pala itong si Aimee, medyo matabang yung mga atake niya diyan sa mga antag dito diyan sa mga maanumalyang flood control project na yan. Sandamukal din ho pala ang mga request na proyekto nitong alin na to diyan sa dito sa DPWH sa Marcos administration. Pambihira. Wala namang problema yan eh. Wag natin masamain yan. Alam nyo, walang problema na halimbawa itong si Cabral tinawagan si ganito, tinawagan si ganyan, o gusto niyang itong isang congressman, isang senador gusto niyang magkaproyekto sa kanyang lugar dahil nga naman yung mga kabataan nahihirapan sa pagpasok sa eskwelahan dahil kailangan pa nilang tumawid ng 10 bundok, 2 ilog, di ba? O yung isang tulay na yon mapapabilis ang pagpasok sa eskwelahan ng mga kabataan. Walang problema dun sa mga paglabi ng mga congressman at mga senador. Sana ang issue natin, kung nagmaterialize ba yung kanilang mga isinangguni o i-request ng mga proyekto. Dito ho kaya kay Senator Aimee Marcos, kaya kailangan ho talagang matuloy yung investigasyon na yan sa Blue Ribbon para talagang mahimay itong mga na to, itong mga proyekto na to, ito ba mga request na to ng mga congressman, itong mga senador, diyan sa DPWH, talaga bang ngayong mga panahon na to, napapakinabangan na ba yan? O talagang under construction pa? O yung iba, ghost project yan, di ba? Wala akong kaalam-alam, walang kamalay-malay ang sambayan ng Pilipino kung ano nang nangyari dyan sa proyekto na yan. Kaya naman, pakinggan ho natin ang report ng Billionaire News Channel kaugnay dit sa mga nag-leak na dokumento na to dyan sa mga dokumento nitong si Yusek Cabral. Patuloy ang pag-iimbestiga ng Billionaire News Channel sa tinaguriang DPWH leaks. Una naming hinimay ang sinasabing wish list ng umano'y top 3 proponent senators. Ang halaga ng mga proyekto at kung saan matatagpuan sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Aabot sa halos 21 billion pesos ang allocated umano para sa sponsored line items ng mga senador noong 19 Congress sa proposed DPWH budget sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilatag ng DPWH sa kanilang budget proposal noong nakaraang taon. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dahil dapat na manggaling ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Yusek Cabral, meron pa lang ganun, meron pa lang ito pa lang si Aimee Marcos, kasali ho pala siya dyan sa mga merong project wishlist. Ibang klase, di ba? Meron na naman ho tayong bagong term, project wishlist. Kasama ho itong si Aimee Marcos. Dito, ang top 1 dito, si Chis Escudero. Ngayon, wag na ho kayong magtaka
sa 2026 sa December 2026 ang 2026 budget naman ang ating hinihimay dito at mga panibagong set ng kapalpakan o pagnanakaw ang gagawin itong mga senador at congressman na to. Hindi na ho tayo magtataka diyan kasi kung anong nakikita nila sa Malacanang ika nga paramihan yan dalawa lang yung sa akin, tatlo sa kanya, dapat tatlo din sa akin. Ganun ho kasi mentalidad ng mga kurakot na politiko na yan. Halimbawa yung katabing distrito nitong si Congressman A, ang kanyang kurakot nasa let's say 500 million. Tapos ang sa kanya lang 300 million. Dapat mas malaki sa kanya o di naman kaya pantay sila. Ganun ho yun mentalidad ng mga siraulo. Dapat ganito yung sa kanya, dapat ganito rin sa akin. O di naman kaya dapat mas marami sa akin. Mentalidad ng mga siraulo ho yan. Would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Ayan. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel na top 3 sa mga nakalistang senator proponents sina former Senate President Cheese Escudero, Presidential Sister at Senator Nako, Amy Marcos Presidential Sister. at si ngayon DepEd Secretary, former Senator Sonny Angara. Si Sani Angara ba? Yan ba yung amo nitong si Trigib Olivar? Siya ba yun? Yan bang si Sani Angara? Taga ano ba yan? Taga Norte din yan? Pambira. Oy, Sani Angara, mag-resign ka na. Walang niya ka. Sinubukan namin sila ang kunan ng panig. Hindi nagbigay ng komento ang kampo ni na Escudero at Marcos. Samantalang dinaan naman ni Angara ang kanyang sagot sa social media. Aniya, kung ikukumpara sa larong basketball, first quarter pa lang ang NEP dahil marami pang magbabago rito bago dumating sa GAA. Kaya hinimay namin ang mga umano'y nasa wishlist ng mga proyekto ng top 3 senator proponents sa listahan. Base sa DPWH leaks, 105 projects worth 2 billion pesos ang requested ni Angara. Sa aming pagsusuri, nahati ang mga ito sa 3 lugar. Karamihan makikita sa kanyang baluarte sa probinsya ng Aurora. Ikalawa sa Iloilo kung saan namumuno ang ilan sa kanyang close political allies. Ikatlong Bohol na matatanda ang nagpahayag din ng mainit na suporta nang maupo siya sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Out of the requested 105 items, 92 ang tumagos sa GAA. Ang new total nito bumaba sa 1.96 billion pesos. Galing nga. Palakpakan nun natin. Nahiya pa sila. Binawasan pa nila ng ilang daang milyon, di ba? Nahiya pa sila. Pambihira talaga itong mga ano na to. From NEP na 2 billion, noong sa GAA ho, umabot na lang ng 1.9 billion pesos. Ibang klase talaga. Pagka talaga close sa kebang, ganito ho kalalaking mga pondo ang nakukuha nyo. Yung mga ika nga project wishlist nyo, talaga napapagbigyan yan. Mula sa umano'y initially requested na 2 billion pesos. Top 2 sa listahan ng kapatid ni PBBM na si Senator... Palakpakan, anak ng toka. Kaya pala pagdating sa issue ng mga ang dating ho hindi pa ho siya pumirma niyan dyan sa GAA. Hindi isa ho siya sa mga hindi pumirma sa GAA dyan sa budget ng 2025. Ay, dyan sa BICAM report, di ba? Hindi ho niya pinirmahan yung BICAM. Di ba? Hindi ho siya pumirma sa BICAM kasi nga daw ang daming blanco. At least yung mga project wishlist mo hindi blanco. Yung 2.5 billion na hinihingi mo o mga proyektong ilinabi mo, kung ano man yan, talagang napagbigyan lahat. Palakpakan, di ba? Yan, pagkamangga ka talaga, ganyan ang mangyayari sa'yo. Dr. Amy. Ayon sa DPWH leaks, 28 projects ang nasa wishlist niya na nagkakahalaga ng 2.5 billion pesos. Galing ni Amy. Nahati ang project sa ilang mga probinsyang kilalang close allies ng mga Marcos. Kabilang na ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. May 2 proyekto rin sa Bulacan kung saan may close ties din ang senadora. Isipin nyo mga kababayan, base dito kay Bernardo, 85%. Ay, dito muna kay Bryce Hernandez, 85 to 90% ata ng mga proyekto substandard. Tapos rig bidding. Di ba? Tapos base dito kay Bernardo, karamihan ng mga proyekto talaga may SOP yan. Kaya ang tanong ho dito, Senator Amy, yarin lamang napakarami niyo ho palang project wishlist. Ito tanong lang naman, naabutan ho ba kayo dito sa mga proyekto na to?
Kasi hindi nyo trabaho yan. Yan ang problema sa inyo. Pagka nakaupo kayo sa Senado, nakaupo kayo sa House of Representatives, pati yung basta kaperahan, hindi nyo na trabaho, pinakikialaman nyo pa. Hayaan nyo yung mga DPWH official ang magtakda ng mga proyekto. O kung, syempre nakikita naman ho nila yan, pinag-aaralan nila yan eh. Diba? Pinag-aaralan nila kung saan yung mga strategic na lugar na magtayo ng mga tulay. Diba? Saan ba talaga ang flow ng trapiko, kung saan papunta yan eh. Dapat kung saan maglagay ng bagong daan. Hindi, kayo mga politiko kayo. Siyempre, lahat ng mga kaibigan nyo, pagka tinanong nyo yan, natural, meron silang proyekto sa kanilang mga lugar. Kasi automatic, base dito kay Bryce Hernandez, merong mga SOP, automatic yan. Kaya ang tanong, yun ba mga senador na nagpahiwatig ng kagustuhan na magkaroon ng mga ganyang klaseng proyekto, meron din ho ba silang mga SOP? Sagot, hindi natin alam. 2022 nang isulong niya ang pagtatayo ng Bulacan Airport City Special Economic Zone. Madalas din siyang guest of honor sa ilang provincial events nito. 2 proyekto rin na makikita sa Camarines Sur na matatanda ang sumailalim sa isang sister province agreement sa Ilocos Norte noong 2011 habang nakupo bilang gobernadora si Senator Amy. Kung susuriin ng 2025 DPWH budget, tumagos sa GAA ang buong 2.5 billion pesos worth of line items na ni-request ni Senator Amy. Nasa top 1 si former Senate President Cheese Escudero. Palakpakan ho natin, tumaguso pala yung 2.5 billion, ibang klase, palakpakan, di ba? Ganyan pagka presidential sister ka. Galit-galit kayo pero yung mga project wishlist mo, pinapatagos yan. Kaya ngayon medyo diskumpiyado na tayo. Kaya galit ba talaga tong si Amy sa kanyang kapatid? Galit naman siguro kahit pa paano. Pero in fairness, Amy di ba? In fairness, yung yung 2.5 billion na project wishlist mo, naibigay lahat yan. Walang bawas, buong buo yung 2.5 billion. Ibang klase talaga. Na umano'y may 34 requested projects worth 3 billion pesos. Lahat ito matatagpuan sa kanyang baluarte sa Sorsogon at sa probinsya ng Quezon. Sa ilalim ng listahan, puro road projects worth 21 to 150 million pesos ang proyektong requested umano ni Escudero. Road projects, multipurpose buildings, covered courts at flood control projects naman ang nakalista sa pangalan ni Marcos at Angara. Bukas pa rin ng Billionaire News Channel para sa panig ng mga dawit na pangalan sa tinaguriang DPWH leaks. Para sa agenda. Ayos, di ba? Ngayon, tanong dito, Sen Amy, yarin lamang sa iyo yung sa iyo yung project wishlist na yan. Balita natin talagang merong SOP ang mga yan. Na SOP ano ba kayo dyan sa mga proyekto na yan, di ba? Mahirap na request yan itong si Mayor ganito, request yan yung mga kaalyado nyo dyan sa baluarte nyo, sa Ilocos Norte, sa Pangasinan, request yan. Ang tanong, di ba? Nabigyan ho ba kayo ng SOP sa mga proyekto na yan? Tatanong lang naman tayo, wala naman siguro masama na magtanong kasi base doon sa mga DPWH official, 90%, 75%, yan mga proyekto dyan, rig bidding, kundi naman rig bidding, substandard overprice. Ganyan ho yan. Kasi bakit substandard overprice? Para makapagbigay doon sa mga proponent o di naman ho kaya doon sa mga nag-wish para dyan sa mga listahan na yan na di umano kasama itong si Amy Marcos at meron siyang 2.5 billion dyan sa mga wish list na yan sa mga proyekto sa DPWH. Okay, lipat na ho tayo dito kay Ted Pailon. Ako, sinabulho niya dito si Reptinho. Di ba? Totoo naman consistent kayo sa napakatagal na panahon. Di ba? Yung tipong pagkamakabayan, walang question dyan. Laging tumatayo yan. Lalo na imbestigahan ng administrasyon. Dahil ang trabaho ng mga makabayan na yan, talagang durugin. Kung maaari, palitan ng administrasyon. O lahat ng ginagawa ng administrasyon ay pinupuna nila. Pero dito sa isa na to, anak ng toka, naghalo ng balat sa tinalupan, nangyari na ang nangyari, wala pa rin tayo naririnig na nagpe-privilege speech dito sa mga taga-makabayan na to, kaugnay sa mga kabalbalan ng administrasyon nitong si Bangag. Panoorin mo natin itong mga kababayan, ibang klase talaga. Panawagan natin sa lahat ay lalo na yung mga congressman, whether district or party list, at saka mga senador, akuin at maging transparent sa mga proyekto na inyong pinasok sa budget. So, para alam ng publiko
At ito namang listahan na ito parang isang mahalagang piece in the puzzle lamang ito. No? Unang hakbang para malaman natin, okay, sino ba ang nasa likod ng mga proyektong ito? Tapos, sunod, ano nangyari sa actual na proyekto na na-award ba yan? Yung na-award yan, kaninong kontraktor? At napatupad ba ng maayos? Kung maayos, di okay. Katutuwa dapat ng distrito, constituent mo yan. Pero kung hindi, ano nangyari? Na overpriced ba? Ghost ba? Maayos ba yung proyekto? And so on and so forth. Opo. Congressman, di ho ba, sa akin lang po ito, no? Di ho ba, dapat sa pagbubukas ninyo ng sesyon, ito ang maging agenda number 1 ninyo na magpatawag ng malalimang investigasyon ang Kongreso, lower house, harapin si Congressman Leviste, isa publiko itong listahan na ito, pati ang mga notations daw, na itong si Cabral, and then, yung mga binabanggit umano na nasa executive o mga pribadong individual na wala sa gobyerno pero nando doon po sa listahan po ng mga proponents na ito, ipatawag ninyo kung gusto talaga ninyo maging transparent sa publiko. Meron ba kayong iniisip na resolution para dito? Mag-sign na kami ng resolution earlier, mas nakatuon ito sa pag-imbestiga sa mga cabinet officials, for example, na pinangalanan na ng ilang mga key players dito, whether it's former Yusek Bernardo, kahit yung mga allegation ni Zaldico, pero nagpo-corroborate naman yung dalawang yun So, para ipatawag si Executive Secretary Bersamin, si former DDM Secretary Pangandaman, si Yusek. Tama yan, Antonio Tino, ha? Ingat ka lang, baka batukan ka ni Martin Romualdez pag nagkataon. Kasi pagka pinatawag mo na yung mga yan, papunta na dyan sa Malacanang. Ay, naku, bakit na naman tayo ulit sa Malacanang? Kung sakaling matuloy ang pinaplano na yan, itong si Tino. Jojo Cadiz, former user Jojo Cadiz ng Department of Justice. Jojo Cadiz. At pati si Secretary. Maging baka yung hearing na gaganapin nyo dyan sa dyan sa House of Representatives, maging deodorant din kayo, ha? Anak ng toka, baka your honor kayo dyan kay Jojo Cadiz, dito kay Paamina Pangandaman, dito kay Bersamin, ha? Your honor lang kayo dyan. Anak ng Petrang Garapata, labas nyo yung mga dokumento ng small committee. Matatapos ang lahat ng kabalbalan na to. Diba, meron kayong access. At isama nyo dyan sa inyong ang tawag dito dyan sa inyong pagsasalita na yan sa plenaryo na mailabas dapat as soon as possible yang record na yan ng small committee. Pera namin ang pinag-uusapan nyo, ayaw nyo ilabas yung mga dokumento. Ano kayo mga si Raulo? Hira talaga tong mga to. Manboloan. Tingnan natin, susi si Secretary Manboloan dahil siya nga yung nakaupo nitong nakarang 3 taon na may anomalya pala may malaking anomalya sa DPWH. So what is the parliamentary, Congressman, what is the parliamentary status of the resolution now? Nako, yan na. Well, essentially, inupuan po. Walang investigasyon na isinagawa ang House. Mukhang gano'n ang naging posisyon nila, lahat daw ay daan na sa ICI. Okay, so inupuan. And in fact, dinala rin natin yung nilalaman ng resolution na ito at mga panawagan yan, dinala rin natin sa ICI, wala rin naman tayong alam na aksyon sa ugnay nito. Opo. So ano ang official stand ng buong minority bloc? Do you have one official stand o biyak-biyak din po kayo? Ano ang stand ng inyong minority leader? Kasi dapat dito, ito ang sinusulong ng minorya. Supposed to be po. Sa itong inyong ipinapanawagan, ano po ang nangyari? Well, sa totoo lang, wala namang isang stand ang minority sa usaping ito. No? So I can only speak for yung aming
Kabayan Black. Ito ang posisyon namin. Kami ang nananawagan ng pag-investiga rito. Pero hindi ito necessarily ang posisyon ng buong minority. And that is sad. Well, yes, it is. Aha. So, yun. Opo, kasi Pero- sir, sandali lang Congressman Tinio, with all due respect, no? Kasi itong pinag-uusapan natin, itong binabanggit nyo, ang laki ho ng implikasyon nito sa skandalong ito. Yung pong hindi na ipatawag sa Blue Ribbon, may mga pangalan doon na dapat humarap, di ba? Yan. May mga dapat po talagang tanungin ng masinsinan. And then, kung doon po sa Senado, natigil na ang investigasyon. And then sa lower house, with this development ngayon ng Cabral files na ito, hindi rin kayong mag-iimbestiga dyan at magkakaroon ng totoong pag-iimbestiga, saan pa tayo aasa dito ngayon? Di po ba? Ano ang balak ho ninyo within the minority? Kayo ho ba ay papayag na lang na gano'n? Na ang minority dito ay makabayang black lang? Wala nang iba? Mas hindi tayo payag, no? At totoo yun na yung mga dapat mag-imbestiga, whether ombudsman ito, or ICI, or yung Blue Ribbon Committee, tumigil sila ng mga investigasyon nang tinuturo na sa Malacanang ang ebidensya at mga testimonya ng mga susing players. Latest lang itong Cabral files, yung mga nilalaman nito. So, yun nga, wala nang investigasyon na sinasagawa. Sabi ko nga, hindi na pinapatawag si Bersani, si Pangandala, si Bonoan, etc. No, so kaya wala tayong malaking isda ngayon. No? Dahil sangkot ang Malacanang, sangkot ang mga pinakamataas na opisyal ng House at saka ng Senate. No? So, pinoprotektahan nila ang isa't isa. Ganun po ang nangyayari. Ako, ang tingin ko, kailangan magparamdam ang taong bayan mismo ng kanilang sentimento dito at ako naniniwala, hindi ito katanggap-tanggap. Na yung mga inihilalang mga kapasuhan at ipakukulong dito, lalabas yan, posible mo ilang mga sabi, meron daw ilang mga senador o kongresista, certainly yung mga ilang contractor din, tapos mga lower level officials ng DPWH. Pero I don't think that will be an acceptable conclusion as far as the public is concerned. So ito pong pag-asa natin. Sa bagong taon ay mabubuhay muli at lalong lalaki ang mga kilos protesta ng taong bayan. Dahil dito lang talaga ang yumayan sa Malacanang at sa Senado at Kongreso at maaaring magtulak sa kanila na magtuloy-tuloy sa investigasyon. Okay. So, kumbaga, ang inyong sinasabi, wala ang taong bayan aasahan sa Kamara de Representante. Yan. Well, kami ay patuloy na maglalantad ng mga nakikita natin at ang sinasabi ko, umaasa tayo sa suporta at pagkilos ng mamamayan. Ang hawakan yung toll ng mga pagkilos. Congressman, Congressman, kasi po sinabi nyo, ngayon, sa taong bayan ang pag-asa, yung ingay ng taong bayan, yung protesta, dyan na lamang tayo ngayon sa sandal. Basically, sinasabi ho ninyo, kasi in the lower house ngayon, wala kayong aasahan because the minority, hindi kasama ang makabayan, ay nagmimistulang company union. Dahil kung totoo ang minority, ang isyong ito, sila talaga magtutulak. O baka mayroong mga nasa minority, nasasabit din. Posible, no? Pero at, historically, yung minority, in the end,
ay hindi nga buo, di ba? At hindi masasabing genuine, no? Ang pagtulos bilang minority in many cases. Opo. Kasi kami, naniniwala po kami, yung makabayan, as in makabayan, ano po, kayo po consistent. Since day one, noong pa man po, even the past congresses, consistent po naman. Sa botohan, sa issue, sa advokasya, wala pong question. Pero ito hong napakalaking isyong ito ngayon, kagaya po ng dati, kami lang po nagtataka kung bakit hindi man lamang po nagsusulong at hayaan na pong barilin ng majority sa floor yung resolution kung sakasakali. Kasi dito ho, hindi ho ba ito'y dapat subject to debate? Naghain ka ng resolution, ihahain sa floor yan ng majority leader. Kasi ho, bago ka mag-imbestiga sa Kamara, kinakailangan ng clearance, di ba? Congressman, clearance from the majority sa speaker. Tama po yun. Yes, okay. Hindi ka kaya nga itong si Terry Ridon, naubol yung kanyang Dolomite na investigasyon kasi nag-announce na kaagad siya na iimbestigahan niya, wala pa palang clearance, di ba? Ano kung gano'n nga po? Mukhang ganun nga. So, nag-announce siya, iimbestigahan ko itong Dolomite, wala pa ho palang, formal po na approval kasi nga dadaan ka pa sa resolution and then the approval of the speaker, of the leadership. So, hindi natuloy yun. Nakalimutan na po natin yon. So, dito in this case, kinakailangan ng approval. So, dito po ngayon, kapag hindi nag-push yung totoong minority dito, talaga pong magkakalimutan lang tayo dito, makukubliho na naman ito. And then, aasa ka na lang saan? Sa ICI na wala ho tayong kapag-asa kaninyo. And then, sa Office of the Ombudsman. Ganun na lang yun. Kaya nga po, bottom line dito, yung ating pag-asa po sa isang institusyon na tutulong po dito sa katotohanan po na ating hinahanap, ang tawag po'y Kongreso, hindi ho natin maaasahan sa ngayon. May isa pa akong factor na gusto banggitin. Meron din sa mga influential forces within civil society na unfortunately, meron din position na wag nang mag-focus sa pag-engage kay Pangulong Marcos para magsulong ng mga reforma. Kasama dyan yung, tutulak daw yung anti-dynasty bill, yung mga reforma sa party list, mga anti-corruption. Lahat yan pawang diversionary lamang sa nangyayari ngayon sa ating bansa. 'Di ba? Anong tulak ng anti-dynasty? Mag-focus kayo diyan sa kayong mga makabayan para may pakinabang naman kayo sa bagay. Marami din kasi sa inyo diyan na may insertion 'Di ba? Paano na lang yung ACT teacher party list na si Franz Castro pagka inimbestigahan natin yan? Ano kaya ang ibinigay na pabor sa kanya dyan sa party list na yan nung siya pa ang nanunungkulan nung nagdaang kongreso nitong si Martin Romualdez? Kasi isa ho siya sa mga pinakabibo ng mga congressman dun sa Quadcom. Dun sa Twadcom. Meron pa silang sweet moment. Silang dalawa nitong si Romeo Acop. Hira. Yours. Pero parang ang kaakibat nito ay wag nang todo diilan si Pangulong Marcos at ang kanyang mga mataas na opisyal. So unfortunately, meron din ganung pwersa sa hanay mismo ng so-called civil society. So tingin ko factor din ito. Kung bakit halimbawa na nakakalusot na yung mga sinabersamin, sinapangandaman, ay nandiyan lang sa tabi-tabi, pero walang malakas na bukod sa ilan, walang malakas na nagtutulak na paharapin sila at pasagutin sa ba't pa sila sinibak in the first place. Magandang halimbawa dito, Congressman Tenyo, yung impeachment at investigasyon ng Good Government Committee at ng mga committee sa Kamara sa Intelligence Fund, sa Confidential Fund ni BP Sara. Nanggigil sila doon. Ilang daang milyon yun. Nanggigigil ang lahat. Ay talaga naman. Pero ito pinag-uusapan, trilyon.
wala nang gigigil. Walang Hindi ba? I gigigil, mean, not for anything else, pero yan ang magandang halimbawa dito, Congressman, di ba? Sa confidential fund, talaga namang umabot na ho ng impeachment. Gigil na gigil. Opo, dito po sa mga voucher ng mga piatos-piatos na ito. Pero dito, ang pinag-uusapan natin, trilyon, Trilyon. walang nanggigigil. Congressman, well, siguro maliban sa inyo, ilan, hindi naman lahat, ilan ang mga miyembro po ng minority. Sa digil naman talaga yung confidential fund. Kahit sabihin natin, 612.5 million. Opo, hindi, tama naman yun, Congressman, if I may engage you. Tama naman yun, na ipurso natin yan. Kasi pera ng bayan yan eh. Hindi ba, walang question doon. Hindi ko sinasabi na hindi tama iyon, na hindi makatarungan sa bayan. Yung tama po iyon, nahabulin natin, papanagutin natin. Pero bakit dito, sa isyong ito, na mas malaki ng hindi hamak, para wala nang gigigil. Yan. Well, ang taong bayan, gigil na gigil. No, ang ordinaryong mamamayan, kahapon lang sa, family, Christmas lunch, ay yun ang usapan, di ba? Asan yung mga malaking isda? Galit pa rin ang mamamayan. Pero nga, dahil damay-damay lahat, yung mga mataas na opisyal, lahat ng makapangyarihan ng may interes na maging limited lamang ang damage Opo. no, sa investigasyon ito. Kaya nga, kung hindi tayo kikilos, ay maghahanay lang ng ilang mga scapegoat, tapos sasabihin ng Pangulo dyan, let's move on. No, asikasuhin natin yung anti-dynasty bill, Opo, sige po. yung Opo. cadena bill, and so on. Sige po. Okay. Ganito yung mangyari. Okay, sige po. So Congressman Tinio, salamat sa inyo pong panahon at ako po lamang humihingi po ng pangunawa to engage you in this kind of discussion para lang din po sa mga nakikinig sa atin, maunawaan po nila na ang makabayan po, ilan ba kayo ngayon? Dadalawa lang kayo? Tatlo po. Opo. Tatatlo lang kayo. I mean, di ba, may mga iba nagpapanggap na oposisyon. Di ba? Opo, pero ano magagawa ng tatlo? Dito po sa isyong ito, kung gusto natin talaga ng katotohanan, na, di ba, imbitahan at papagpaliwanagin, iklaro ito pong Cabral files na ito at yung mga sinasangkot dito. So again, kami po tumawag po sa inyo para lang ho din namin makuha po ang inyong panig at malaman ng katotohanan kung ano pong uri ng Kongreso meron tayo ngayon. Yan. Naintindihan po natin, Pangulo. Maraming salamat sa pagkakataon nito. At tingin ko, mahalaga ang papel ng yung programa at ng buong media para nga maunawaan ng publiko kung ano ba ang sitwasyon at bakit walang malalaking isda tayong nakikitang nakakulong so far. Opo. Sige po. Salamat po, Congressman, sa inyo pong hanay at wag po kayong kukupas sa inyong ipinaglalaban sa makabayan. Salamat po, Congressman. Maraming salamat. Opo, thank you. Meron tayong pinakahuling balita ngayon. Ito hong babae na commissioner ng ICI daw po ay nagbitiw na sa kanyang tungkulin bilang commissioner po ng ICI at mukha daw pong ito'y effective December 31, 2025. Check it out sa ating news desk, sa ating pong TV5 News. Okay, meron po lamang tayong importante mga mensahe at tayo muna lulubay para po sa ating pong happy hour na baby girl. Kasi ikaw pinasimulan mong pag-usapan ito, kaya doon tayo na humantong mga kapatid. Sa katotohanan po naman talaga, na wala na po tayong aasahan pa sa ICI na iyan at ngayon po, tigil na sa Blue Ribbon Committee, wala na po sa Kamara, paano na po ito? So gagawa ng kaparaan, humupa ang damdamin natin at mapunta ho na naman tayo sa magkalimutan. Tama. Gaya po na sinasabi ng iba na simula pa lang, yun na pong iniisip po nila. Hindi ba? Kasi nga, yung institusyon dapat ang unang-una sangkot sa hudikatura. Hindi ho hahantong sa kanila hanggat hindi dumarating yung kaso.
Correct. Hindi po ba? Kaya ho, ako dito lang po, dinaan natin sa mga katanungan, yung pong ating sinasabi nga na ito pong mga naiuulat ngayon na mga sinasabing proponents na nandidiyam po sa executive. At sino-sino yung mga pribadong tao na kasama sa umano'y nangingialam sa proyekto ng DPWH. Hanggang dyan lang tayo muna, baby girl. Sa oras na... Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ng ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat po ang lahat ng Pilipinas.